isang video sa Facebook ang aking nakita. Video tungkol sa isang grupo ng mga tao na I think nag-retreat ata sila or seminar or something. Yung facilitator, tinawag niya ang isang lalaki, pinatayo sa ibabaw ng isang upuan at sinabihan niya, ibigay mo ang iyong buong pagtitiwala sa lahat ng mga kagrupo mo. Ibigay mo ang iyong tiwala sa kanila. Pagkabilang ko ng 3, sabi niya, ikaw ay magpapatihulog. So bumilang siya, 1, 2, 3. At siya nga ay nagpatihulog. Ang naging problema, dahil paharap ang kanyang pagpatihulog, hindi patalikod. Anong nangyari sa kanya? Pinutol na po ang video. Siguro, pwede nating isipin, basag ang ilong, basag ang mukha, baka nabalian pa nga siya siguro. Ang tanong, magtitiwala pa ba siya sa kanyang mga kagrupo, lalong-lalo na sa kanyang facilitator? Malamang siguro hindi na. Ang sagot, dahil hindi sinabi sa kanya, paharap ba o patalikod ang kanyang pagpatihulog. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, narinig natin ang kwento tungkol kay Tomas, ang tinaguriang kambal. Ang kwento na very familiar sa atin, taon-taon lagi nating itong naririnig. Si Tomas, sinabihan ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ano ang sagot niya? Hanggat hindi ko na ipapasok ang aking mga daliri sa butas ng pako sa kanyang mga kamay at na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Hindi ako maniniwala. Kaya nga, famoso siyang sinasabi sa mga ebanghelyo na the doubting Thomas. The doubting Thomas. Bakit kaya? O ano ba ang pinaguhugutan ng pag-aalinlangan ni Tomas? Ibig sabihin ba nito, wala siyang pananampalataya sa Diyos? Hindi po. Ang question, hindi kung mayroon siyang pananampalataya. Talagang mayroon siyang pananampalataya kay Jesus. Nasaksihan niya ang kanyang mga ginawang kababalaghan, ang kanyang mga ginawang mga himala, at marami pa siyang ibang nakita tungkol kay Jesus. Ang kanyang hindi pagtitiwala, hindi kay Jesus, kundi sa kanyang mga kasamang alagad. Sa kanyang mga kasamang alagad. Ang kanyang pagsasabi na hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa butas ng mga pako at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala, ito ay dahil sa trauma na kaniyang naramdaman at naranasan sa nakaraang mga araw, kasama ang mga alagad. Naghiwa-hiwalay sila. Sinabi nga sa Ebanghelyo na nung unang pagpapakita ni Jesus, hindi siya kasama. He was not with him. Ano ang dahilan? Hindi sinabi. Pero pwede nating isipin na hindi siya kasama nila, marahil siguro, meron pa siyang tampo. Maliban lang sa takot, nandun pa rin ang kanyang hindi pagtitiwala na itong mga kasamahan ko, naghiwa-hiwalay kami. Naghiwa-hiwalay kami. Kanya-kanya kami ng diskarte sa bawat isa nung dinakip ang aming Panginoon. At sa pagkakataong ito na kwento sa kanya ng kanyang mga kasamang alagad ang pagpapakita ni Jesus, question niya ang kanilang sinabi. Hindi dahil hindi siya naniniwala kay Jesus, nandoon ang kanyang pananampalataya. Pero sa kwento ng kanyang mga kasama, hindi siya nagtitiwala. Hindi siya nagtitiwala sa kanila. Kaya nga, kinailangan ni Jesus na ipakita mismo ang kanyang sarili sa kanya at siya mismo ang pagtuunan ng pansin nung sinabi, Tomas, ipasok mo ang iyong mga daliri sa pako, sa butas ng pako sa aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, magtiwala ka na. Magtiwala ka na. Ang pinaguhugutan ni Tomas, ang trauma sa nangyari kay Jesus. Marami sa mga alagad, karamihan sa mga alagad,
Mayroon silang pananampalataya sa pagiging Diyos ni Jesus. Pero hindi nila matanggap ang nangyari sa kaniyang pagiging tao. Sa kaniyang pagiging tao. At madalas, ganun din po tayo. Hindi tungkol sa Diyos, kundi tungkol sa ating kapwa. Hindi natin matanggap ang kahinaan ng bawat isa sa ating mga kapamilya, kaibigan at katrabaho. Nasisira ang ating tiwala sa kanila. Sinisira o sinira nila ang ating tiwala sa kanila. Kaya nga, napakahirap na nating magtiwala sa ibang mga tao. Maraming mga tao nagsasabi, ayoko nang magmahal. Sa sobrang sakit ng aking pinagdaanan, hindi ko na makakaya pang ibigay ang aking tiwala at puso sa ibang tao. Ang trauma ng paghihiwalay, ang trauma ng pagtataksil para sa isang minamahal, ang trauma ng sakit na ibinigay. Kaya nga ayaw na niyang magbahagi ng pagmamahal. Naging sarado na ang puso at isip natin sa iba. Ayaw na natin muling masaktan. Yun po ang problema sa atin. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit napakahirap nating mag-abot ng pagbabahagi sa iba. Yun din ang naging problema sa atin kung bakit kahit sa kalsada, kahit sa lansangan, mahirap para sa atin na mag-abot ng tulong kahit barya sa ibang mga tao na humihingi sa atin along sa kalsada lang or sa jeep, sa sasakyan. Nahihirapan tayo mag-abot ng tulong dahil iniisip natin, baka scam lang ito, baka scammer lang ito. Baka ginagamit lang nito ang pagmamalimos para pagkakitaan ng sindikato. Dito sa ating parokya, ngayong araw lang or a couple of days, may isang account sa Facebook ng isang kaparokya natin na ginamit ang kanyang account para manghingi ng tulong sa mga pare, para daw sa kanyang tatay na nagkasakit. Nahihirapan tayo magbahagi ng tulong dahil iniisip natin, baka ini-scam lang tayo. Kaya nga naging sarado na ang ating puso at isip upang tumulong sa iba. Now, sa Ebanghelyong binasa, mapapansin natin, sa bahay kung saan nakatumutuloy ang mga alagad, nakasarado ang pinto at bintana, pero pumasok si Jesus. Pumasok si Jesus. At ang unang sinabi niya sa kanila, sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. Kinailangan niyang pakalmahin ang bawat isa. Dahil sa takot, dahil sa pag-aalala, para sa kanilang buhay at sa kanilang sarili, dahil sa mga Hudyo. Now ang tanong, papaano ba tayo makakapasok? O papaano ba natin bibigyan ng pagkakataon na makapasok sa ating puso at isip ang ibang mga tao na magtiwala muli tayo? Papaano ba ang ating gagawing dahilan upang tayo na nasira ang pagtitiwala sa ibang mga tao na maibalik muli ang pagtitiwala nila sa atin? Couple of months ago, may isa akong kaibigan na dumating galing US. Nag-text sa akin, nag-message para makipagkita bago umuwi sa aming probinsya. Kasama niya ang kanyang boyfriend na foreigner. Nung kumain kami sa labas, ang kanyang kwento, natatakot siyang umuwi sa aming town. Kababayan ko siya. Dahil galit ang kanyang nanay at tatay sa kanya. Galit dahil nag-asawa siya ng foreigner. At hindi lang dahil foreigner ang asawa. Protestante ang kanyang asawa. Yung kanyang tatay, lay minister sa aming simbahan, yung kanyang nanay ay nagsiserve sa simbahan. Ito yung mga tipo ng mga magulang na mga sarado katoliko
makikipagpatayan para sa pananampalataya. Kaya nga nung nalaman nila ang kanilang anak na uuwi upang ipakilala ang boyfriend na protestante, talagang galit na galit yung tatay. At sabi pa nga niya sa akin, baka daw i-disown pa daw siya. So sabi ko sa kanya, hayaan mo lang, ipakita mo rin ang iyong paggalang sa kanila, pumunta ka sa inyong bahay, ipakilala mo siya, magmano ka, magdala kayo ng pagkain, pero huwag kayong tumira doon, mag-check-in kayo sa hotel para hindi kayo mailang doon sa bahay. So umuwi sila. After a couple of days, nag-message sa akin, Father, salamat po sa dasal. Okay po ang pagtanggap sa amin ni nanay at ni tatay. Sabi ko, bakit anong nangyari? The usual, nagalit daw yung tatay, nagalit yung nanay, pero nung sinabi daw niya na buntis siya ng 3 months, bigla daw nag-iba ang tono ng nanay. Yun pala, sa 5 nilang magkakapatid, siya pa lang ang may anak. At unang apo nila. Ang iba may mga asawa na pero walang anak. So unang apo yung kanyang pinagbubuntis. Sabi ko, hindi lang sa dasal kung bakit tinanggap ka nila at nagbago ang tono ng kanilang pagtanggap sa iyo. Yun ay dahil sa anak mo. Siya ang naging dahilan upang maging maayos at manumbalik muli ang relasyon ninyo bilang isang pamilya. Paano natin mapapasok ang mga nakasaradong puso ng ibang mga tao na nasira natin ang kanilang tiwala? Hindi lamang sa dasal, pwede sa dasal, pwede sa ating sariling presensya, pwede sa ating sariling pakikipag-usap, pwede sa mga material na mga bagay. Pero ang lahat at pundasyon ng lahat ng ito ay ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Kapag kasama si Jesus at kapag si Jesus ang pumasok sa ating mga puso at isip, gaano man ito kasarado, kaya niyang pasukin. At sa mga pagkakataon na nasira natin ang tiwala ng ibang mga tao, hayaan natin na ang ating presensya at ang ating dasal ang maging susi upang maibalik muli ang pagtitiwala natin sa kanila, ang kanilang pagtitiwala muli sa atin. Presensya, ang simpleng sorry, ang simpleng paghingi ng tawad, ang pagharap at paghingi ng tawad ay susi upang maibalik ang maayos na relasyon sa ibang tao.